Patuloy na ikaw po, Panginoon, ng makita namin at sa mensahe na aming mapapakinggan, naway maging mga mabiyaya po ito at maging kalugod-lugod po, Panginoon, sa inyo at patuloy na lubos na makatulong, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga patotoo na aming narinig sa aming mga kapatid. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at patuloy na nagpapakita sa amin, Panginoon, ng kadakilaan mo. At para marapat lamang na ikaw ay sambahin ng walang humpay. Maraming pong salamat sa iyo ang kapurihan magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Yan, thank you po. Maraming salamat, Kuya Louie. At dako po tayo sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Samahan po ninyo ako, again, doon po sa talatang ating pinagbulayan, Mark chapter 6, 34 hanggang 44. Ganito po ang sinasabi. But many who saw them leaving recognized them and ran on foot from all the towns and got there ahead of them. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without shepherd. So he began teaching them many things. By this time it was late in the day, so his disciples came to him. This is a remote place, they said, and it's already very late. Send the people away so that they can go to the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. But he answered, you give them something to eat. They said to him, that would take more than a year's wages. Are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat? How many loaves do you have? He asked. Go and see. When they found out, they said 5 and 2 fish. Then Jesus directed them to have all the people sit down in groups on the grass. So they sat down in groups of hundreds and fifties, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to his disciples to distribute to the people. He also divided the 2 fish among them all. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces of bread and fish. The number of the men who had eaten was 5,000. Yan. So, ito po mga kapatid ay extraordinary miracle. Yan. It was considered to be a great miracle. Kasi po, para sa tao, ito po ay imposible. Nakita po natin ang reaksyon ng mga tao sa bagay na ito. Ang reaksyon ng mga alagad ay ipasa sa iba ang responsibilidad. Yun po yung unang nakita natin, ipinasa ng mga alagad ang responsibilidad doon sa mga taong pumunta. Parang sinasabi ng mga alagad, pupunta kayo rito, wala kayong baon, magsiuwi na kayo. Kaya ang utos niya sa Panginoong Jesucristo, send them away to the nearby village. So yun po yung unang-unang reaksyon ng mga tao kapag hindi na nila kaya na solusyonan ang mga bagay na kanilang dinaranas. Yung ipasa ang responsibilidad at takasan ng bagay na ito. Yan po ay normal na nakikita natin o hindi pala normal. Madalas na nakikita natin sa buhay ng mga tao kapag sumasadlak sila sa isang malaking problema. Pinakamadaling gawin ay takasan. Pero ang hamon po ng himalang ito is to accept the responsibility. So the first thing the disciple did, they procrastinated. Second, what they did is to blame others. Sinisi nila. Punta kayo ng punta rito, wala kayong pagkain, alam nyo remote area ito. At parang nadamay pa ang Panginoon sa sisihan, Lord, dapat pinauwi na agad natin itong mga taong to, gabi na eh. So yun po yung naging reaksyon ng mga alagad. At makikita po natin na instead of doing something to address the need, nagsisiyan pa sila. At ang pinakamatindi po rito, yung pangatlo nilang reaksyon, they worried. Sila po ay nag-alala. Sa gospel po ni John, sabi ni Philip, it would take 8 months of wages to buy enough bread. And all these multitudes could do is eat. And they began to worry about, saan nila kukunin ang perang yon? Ang tanong nga nung
nung isang alagad gagastahan ba natin ng ganong karaming pera ang mga taong ito para lang sa tinapay? So, they began to worry about it, they become anxious about it, and that doesn't work either. Yung magsisihan ay hindi sagot, yung mag-procrastinate ay hindi sagot, lalong ang mag-alala ay hindi sagot. Hindi ito magki-create ng himala. Hindi ito gagawa ng himala. Kung ikaw mismo hindi naniniwala, sabi nga ni Ate Rubo kanina, kung pinaniniwalaan mo, yes, it may happen according to the will of God. But if you are not believing, then it basically answer your request. The answer for your request is no. Miracle will not happen. So ang sumunod pong ginawa at iniutos ng Panginoon sa mga alagad, ano bang meron kayo? Ano bang meron kayo? Assess your resources. Minsan po mga kapatid, ang himala ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin ay magmumula sa mga bagay na meron tayo. That is the second thing about the miracle working faith. It means we need to assess the resources that we have. Sa verse 38 po natin mababase. Ano bang meron kayo? He said, how many loaves do you have? So naghanap po sila at nakita po nila 5 loaves and 2 fish. If God is going to meet the need in your life, take note of this. You have to assess the resources that you have. Anong meron kayo? Minsan po mga kapatid, ito nakakalungkot. Meron naman tayo pero ang bagay na gusto natin ay yung nasa iba. Nalilimutan natin na yung meron tayo ay enough para tugunan ang mga bagay na kailangan natin. When God works a miracle, He always begins with what you have, not with what you don't have. Pero tayo, ang madalas na hinahanap natin yung wala sa atin. No? So ang mga disipulo ng Panginoon were focusing on the shortage. They were focusing on what they didn't have. And how can we feed this many people? Yun ang tanong nila. We don't have the money to buy the food. We don't have the food itself. How can we do it? It is impossible. But Jesus said, maybe you are looking something on what you don't have. You are looking at what you don't have, God says. Look at what you do have. At yung pong mga bagay na meron tayo, subukan po nating ipagkatiwala iyon sa Diyos. Minsan po, ang dali nating sumuko kasi nga tingin natin wala Pero nalilimutan natin, baka naman yung mga bagay na hinahanap natin ay hindi naman talagang iyon ang importante. Baka naman yung mga bagay na meron tayo ang sagot para sa kalutasan ng ating mga problema. All through the Bible, you will find that when God worked in the lives of His people, He always started with what somebody had. Tama? He asked Moses, nang isinugo niya si Moses para i-deliver ang Israelites sa kamay ng Paraon. Tinanong ni Moses, ng Diyos si Moses, what do you have in your hand? And Moses said, it is a rod. Then God said to Moses, throw it down. He threw it down. It became what? It became a serpent. And God said to him, pick it up again. He picked it up and it became a rod again. But it was no longer Moses' rod. It was now the rod of God. And with the rod of God, in Moses' hand, that rod became the powerful tool for Moses. And with that rod, he would part the Red Sea. With it, he would get water from the rock. And with it, he would lead the children of Israel throughout the wilderness wanderings. So ano pong ipinakikita nito? So i-assess muna natin kung anong meron tayo. Alam niyo po mga kapatid, aminin man natin o hindi, yung meron tayo ay kayamanan ng iba. Pero yung mga bagay na tinitingnan natin bilang mga patapuna, pag nakarating sa iba, ay kayamanan na nila. Amen. Tama o mali? Amen. Kaya it is very important for us to assess. Talaga bang walang-wala na? Talaga bang sagad na? Talaga bang hirap na? Talaga bang wala ng solusyon? So the question is, how many loaves do you have? Go and see and count them. Ito po ang sabi ng Panginoon. And they said, Lord, 5 loaves of bread and 2 fish.
Why did He send them through 5,000 or 15,000 people to find out what kind of food they already had? Bakit pinahanap pa? Di ba pwedeng, Lord, gagawa ka ng himala para gumawa ka na lang ng tinapay. Katulad ng sinabi ni Satanas, o yung bato, gawin mo tinapay. Pero hindi ganun mag-operate ang Panginoon hindi po ba? Hindi po siya ganun mag-operate. Yung pong alak na ginawa niyang unang himala, pwede naman niyang pumalakpak na lang siya, yung mga baso ng mga bisita, magkaroon na ng alak Pero hindi. He worked on something that they have. At ano meron sila nun? Tubig. At ito po mga kapatid ay isang palatandaan na ang Diyos is a God of transformation. He can transform whatever you have right now. And what is good about God's transformation, it will always be from bad to good. From not so good to being better. Amen? Yung posibleng tubig, yung ordinaryong tubig, alam ng mga alagad, yung mga lingkod, na kanilang isinalin sa tapayan ay tubig. Pero nung iniutos na ng Panginoon na ipainom, alam pa rin nila na tubig yun. Pero they obeyed the Lord at ipinamigay po nila yung alam nilang tubig at habang sumusunod ang mga alagad, yung tubig na yon ay naging pinakamasarap na alak. So that is where the transformation of a great miracle can happen. Amen. So ngayon, pag-aralan natin yung susunod na puntos. At ito po yung karugtong ng atin pong mensahe. Ano po ang susunod na point na gusto kong bigyan natin ng emphasis? Share ko lang ang screen. Yan, share lang po tayo yung screen. Ayan po, ang pangatlo. Ang pangatlo ay acknowledging God's requirement. Ano po ang requirement ng Diyos, mga kapatid? So ito po yung third na gusto kong pagtuunan ng pansin. Acknowledging God's requirement. Now, ang hero po sa istoryang ito, matatagpuan po natin sa John 6:9. Now, they said, "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish." Jesus then took the loaves, gave thanks to God, and He distributed to the people. Here is a miracle-working faith. What was God's requirement of this young man? So ang requirement po, sabi diyan, there is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. Ano po yung requirement? God's requirement was to give what He had to Jesus Christ. The miracle working faith always starts with the desire to be used as a channel of the miracle. Balikan po natin yung unang himala sa kanan ng Galilea. Nang inutusan ng mga alagad na punuin ang tapayan, madaling sundin yon. Kasi trabaho nila ang sumunod. Tama po ba? Ang maglagay ng tubig sa tapayan, trabaho nila yon. So madaling sundin yon. Pero yung ikalawang utos, na yung tubig ay ipainom sa mga bisita, hindi na madaling sundin yon. Once na pinainom mo yon, baka ibasiba sa iyo yun nung pinagbigyan mo dahil alam mo na tubig lang yon. At yung pong requirement for the miracle to happen is basically an obedient heart. That is one requirement. To give what He had to Jesus Christ. Before the people could be fed, before the need could be met, before the shortage could be taken care of, God's requirement was that the child give. Mga kapatid, here is a little boy who was only got a small lunch. He is the only one who has a lunch. Can you imagine? A crowd of multitudes of people. Hindi aksidente na yung batang yon ang nakaisip na magbaon. Hindi ko po alam kung bakit siya nagbaon. Pero mga kapatid, yung pong baon ng batang yon ay ginamit para sa himala. Pero naging kagamit-gamit lang dahil hindi niya ipinagkait. Gaano karaming pagkakataon minsan na yung bagay na meron tayo, sana ay naging daluyan ng himala ng Panginoon, pero hindi naging kagamit-gamit. Amen?
Natatandaan niyo po ba sa panahon ni Elijah nang humingi siya ng pagkain sa babaeng balo? Na yung babaeng balo, ang sabi ay, wala naman ho kami niyo. Wala, konting arena at konting langis na lang ito eh. Kakainin na nga lang, pinakuha ko na nga lang yung anak ko ng mga stick at lulutuin ko to, huling kain na namin to, tapos hintayin na lang namin mamatay kami. Pero ang sabi ni Elijah, pakainin mo ako. At ano niyo po ginawa ng babae? Pinakain niya ang propeta. At anong sabi? Hindi na ubos ang laman ng tapayan. Hindi na ubos ang arena. Hindi na ubos ang langis. Hindi po ba? So God's requirement is to demonstrate your faith. Giving is a demonstration of faith. And not the amount that you give, but the quality of what you give. The obedience in your giving. Amen? Gaano ba karami yung dalawang isda't 5 tinapay? Konti lang yun eh. Maybe enough for the boy, but it was not enough for the whole, the entire people na nandun. It is not the size of the gift, but it is what you have left over that God looks at. Yun ang sukatan ng giving. Hindi sinusukat ng Diyos ang amount ng gift na ibinigay mo. Madalas ang sinusukat ng Diyos kung gaano karami ang natira. Amen? Kasi yun ang sukatan minsan kung anong uri tayo magbigay. You may be giving a certain amount of money, maybe your tithe, maybe very small, but if you are giving that tithe obediently to God and you are giving sacrificially in God's eyes, you may be the biggest giver in the church. Amen. Because God looks at it so differently, and this is the way God looks at it. Giving is the way of demonstrating our faith. Lahat po mga kapatid ng kasaysayan ng banal na kasulatan na naghimala ang Panginoong Jesucristo, makikita po natin na may mga taong nagbigay ng pagsasakripisyo. Amen? So now, what kind of giving spark a miracle? Anong klase ng pagbibigay ang nagsimula ng himala and caused 5,000 people to be fed? Hindi pa kasali ang mga babae at hindi pa ang mga bata. So what kind of a giving is that? I believe that it was giving obediently. And this is very important. The Bible says in 2 Corinthians 8:12, the important thing is to be willing to give as much as we can. This is what God expects, and no one is asked to give what he has not got. Ulitin ko po, hindi po kayo uutusan or tayo uutusan ng Diyos na magbigay kung wala tayong ibibigay. In fact, sa dinami-dami ng mga taong nandun nung oras na yon, wala namang sinabing panawagan na kung meron kayo, magbigay kayo. Wala. It was only the child that was asked to offer what he has. Kasi siya lang ang meron eh. Yung iba wala, hindi sila inobliga. Pero ikaw na meron, ikaw ang magpapasya. Magbibigay ka ba o hindi? So God begins with what you have, and God tests your willingness. He is testing your faith. And so, you see, wherever you want God to bless, you must give to Him, and you must give it obediently. Amen? So tandaan po ninyo mga kapatid, ang himala ng Diyos laging nanggagaling sa willingness to give obediently. Pangalawa, you must give it in faith. Amen? This young man gave his land to Jesus knowing they were trying to solve a problem. Knowing they were trying to feed a multitude. And so he gave his lunch in faith sa Panginoong Jesus. And Jesus took. And what Jesus took, according to the Bible, Jesus blessed. And what Jesus blessed, Jesus multiplied. Di po ba? Kaya mga kapatid, pinakain po ng Panginoon ang napakaraming mga tao. And this lunch represented that little boy
Take note of that. Ano po? It represented all that he had. And I want to tell you, it is one thing just to give out of your abundance. It is one thing to give conveniently, but it's another thing when you come to Jesus and you give Him all that you have. Opo, iba yung nagbibigay. Yung nagbibigay dahil merong ibibigay at mayaman. Iba po yun. Kasi po, yung iba mayaman nga, hindi naman nagbibigay eh. And it is one thing to give conveniently. Yung magaang. Yung magbigay ka ng marami kasi marami ka pa rin naman. Kasi meron talagang ayaw magbigay at madamot. But take note of this. It is another thing when you come to Jesus and you give Him all that you have. You give Him all that you are. It is one thing to give out of your resources. It is another thing to give yourself to Him. May kwento nung araw na, nung kwentong pangbata, no po, may kwentong pambata na meron daw Indian na linggo-linggo sumisimba. Pagdadating daw ng offering, wala siyang maibigay. Una niya raw binigay yung kanya sombrero. Tapos, sumunod na linggo, simba na naman siya. Naku, wala na siya maibigay. Binigay niya yung kanyang pana. So, di simba na naman daw po siya. Sumunod na linggo, offering na naman, binigay niya yung kanyang sandalyas. No? Naku, nung huli na raw po, huling pagsimba niya uli, wala na siya maibigay. Ginawa niya, umupo na siya doon sa offering plate. Binigay na niya yung kanyang sarili kasi wala siyang maibigay. So, it was just an illustration, mga kapatid. No? And I believe with all my heart that giving in faith is placing your life in God's hand and trusting Him. And that shows great faith in the Lord. That boy gave it all. And look what Jesus promised. Luke 6:38. Ano pa sabi ron? That is what giving in faith means. Jesus said, "Give, and it will be given unto you. With the measure you use, it will be measured to you." In other words, you are going to reap according to what you sow. But you are going to reap according to the law of multiplication. If you want a bushel of wheat, you can expect to get about 70 bushels of wheat for 1 bushels that you planted. Hindi po ba kapag nagtanim ka ng isang buto ng mais, at iyon ay namunga at inani, ilan pong butil ng mais ang kapalit nun? Mga kapatid, ako po naniniwala, yung full-blown corn, namumunga po yan sa kapanahunan ng at least 4 hanggang 6. No, pag dito po sa Manitoba, 2 lang kasi mabilis yung panahon eh. Pero kung talagang sa kagandahan ng panahon, yung isang buto ng binhi ng mais ay pwedeng umani ng 4 hanggang 6 na buong mais. Imagine niyo sa isang mais, gaano karaming buto yon. That is the law of multiplication. Kapag nagtanim tayo sa Panginoon, tandaan ninyo, iba ang multiplication process ng Diyos. Giving is not a debt. Ano po? Giving is not a debt. What you give to Jesus, He bless. And what He bless, He multiplies. Giving is not a debt I owed. Giving is a seed I sown. When you have a need, plant a seed. Amen? That is what this little boy did. He planted the seed that he had and he saw a tremendous harvest. A tremendous multiplication that the world would have said, keep your lunch. Sa mundo, sasabihin, ikaw may dala niyan, sa iyo yan, kainin mo yan, huwag mo pamigay. But this boy, he gave it, he planted it, and he saw a great harvest. I want to tell you, the reason our world is in the mess, it is that so many believers in Jesus Christ are holding on to their lunch. It is because that so many believers in Jesus Christ are holding on to their lunch. And they are listening to the devil that says, it's yours. Invest it. Take it. Keep it. So mga kapatid, napakahalaga po
ng aral na ito. Yung bata, it was giving obediently, and you must give it in faith. At ang pangatlo, giving, we need to give cheerfully. I see people who spend cheerfully. Wala akong nakikitang tao na nag-spend ng malungkot eh. Siguro po ang malungkot lang kapag ikaw ay sumama sa misis mo na mag-shopping tapos ikaw ang nagbabayad. Naglakad ka na nga naglaglakad kasusunod tapos pagdating at the end of the line ikaw pa rin ang magbabayad, baka nga malungkot ka ron. Pero madalas kapag tayo ang gagasta, hindi naman tayo malungkot. Pero pag magbibigay tayo, dapat po masaya. I see people who save cheerfully. I see people spend cheerfully. And praise God, no, nakakakita rin naman ako ng mga tao who give cheerfully. Alam niyo po mga kapatid, kung meron po akong pinupupurihan sa Diyos, ay ang katotohanan na ang Winnipeg Unida ay hindi madamot. Ang mga kapatiran ng Winnipeg Unida ay hindi madamot. Siguro, lalahatin ko na ang mga Unida ay hindi madamot. At ang Unida po, simula po 1932, ay nabuhay galing sa mga kaloob ng mga miyembro. Ang mga miyembro po ng Unida ay mga magsasaka, mga mahihirap. Yun po ang simulain ng Unida. At salamat po sapagkat sa Pilipinas, 1932 pa, pero marami na po tayong simbahan. Kahit lahat ng ito ay galing lang sa mga kaloob ng mga kaanib. Wala po tayong support galing sa ibang bansa. Wala po tayong kinaanibang ahensya na magbibigay, kundi talagang we live on our own. And I always see people giving with a happy face. And that is what faith is. Faith is obeying God. And when we talk about giving, we are certainly not just talking about giving of money. Now, please understand this. This is the principle of life, the giving of ourselves to Christ and the giving of our talent, whatever they are. You know, we need to give our love, our time, and that includes everything, even our money. Obedience to God covers every area of your life, and so assess your resources, accept your responsibility, and then acknowledge God's requirements to give. Gusto ko po kayong tanungin, ilan ang lumabis? Di ba may sumobra? 5,000. No? Pagkatapos mo lang kumain, ilang basket po yung sumobra? Sabi po ay 12 basket eh. 12. No? Yung sumobra. Yan ang tanong. Sa palagay nyo, kanino kaya dapat ibigay yung 12 na yun? Nakakaya naman sa mga alagad kung sila kukuha no? Mga Sharon Cuneta rin eh. No? Yung pagkatapos kumain, alam mo yung mga tao, kumain na nga sila, mag-uuwi pa sila. Pagamat uso yun, yung nagbabalot na may dalang siplak o kaya plastic labo. Pero in essence, kanino ba yun? Di po ba? Sa seminary po, tinanaw ako niyan minsan eh. Nung nag-aaral pa ako eh. Kanino dapat pumunta yon? Ako po, ang tapang ko po, dapat yan sa bata. Kasi sa kanya nang galing yan eh. At dahil nang galing sa kanya yan, dapat yan ibalik sa kanya. Yung iba pong professor ang sagot, dapat daw yan sa mga alagad kasi 12 basket, 12 alagad, tiki-tikisa. Sabi ko, pag ganun ang pananaw nyo, ang kakapal ng mukha niya mga alagad na yan. Wala naman silang ginawa. Hindi po ba? So in essence, ako po, I will stick to my premise. I will stick to my answer that it should be given to the child because it all came to him, from him. Amen? Ayan. So, purihin po ang Panginoon. I hope ay may natutunan po kayo sa atin pong pag-aaral ngayong gabi. At I hope ay naging kapaki-pakinabang ito yung atin pong ikalawang part ng ating pong pag-aaral tungkol sa miracle working faith. Ayan. So, 8:26. Sharing pa ho tayong konti. No? Bago tayo manalangin. So, meron po ba kayong gustong i-share o learning sa atin pong pinag-aralan? Meron po ba? Naintriga talaga ako rito kay kapatid na Jane. Hindi ko siya kilala. But anyway, okay lang po.
okay lang po na at least naka-join kayo sa amin. So meron po bang gustong mag-share pa? Before we go to a prayer? Wala na? Lenlen, do you have anything to say, Lenlen? Nakakatuwa naman yung pamilya ni kapatid na Glenn, kompleto sila. Ayan. Nanay Elong, baka meron kayong gustong sabihin. Ayan. So kung wala na po ay prayer request po. Baka po meron kayong prayer request bago po tayo dumulog sa pananalangin. Meron po kayong gustong sama sa prayers? O pastor, yung sa October 13, yung aming yung processing ng parents and grandparents, loobin na ng Panginoon na mapasama na kami. Ayun, so sama po natin sa prayer, no? Kasi po ngayon po ay 10,000, pero next year, I think 23,000 na yata, no? 30,000. Patasan nila yata para nasa 30. 30,000. Mhm. Kaya ho talagang malaki chance Ate Ruby, huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Pero Parati ho may pag-asa pag sa Panginoon. sama po natin sa prayer na sana ay mabunot na yung kanilang mga pangalan. Lenlen! Gab po. Si Gab ba yan? Gab. Si Gab pala. Cool midterm. Gab, hindi ko marinig. Midterm po. Midterm exam. Okay. So pag-pray po natin yung mga midterm exam ng mga bata. Yung aking mga anak, ay ganun din po. Yung aking si Rebreb, no? Si Rebreb nga ngayon, ginajuggle niya yung pag-aaral at the same time ay yung sa tech team, no po? Kaya sama po natin sa prayer. So meron pa ho? Pastor, Ate Nelia. sama natin sa prayer yung aking nag-iisang tiya na lang. Si Ate Juaneng Purificación. Opo. Kagabi po ay amin po pinag-pray sa small group namin. Si Nanay Juaneng Purificación. Pati po ang nanay ni ni Mimi. Nanay ni Ate Laila. Pero sabi ho ni conscious na raw ang Ate Juaneng, purihin ng Panginoon. Praise the Lord. Salamat naman. Yun ang sabi ni Momon. Yun nga, nagbibigay nga sa akin ng info. Kasi sabi ko i-update dahil siyempre bilang pamangkin naman kami, gusto rin namin malaman ang sitwasyon niya. Tama po. Tama po natin si Nanay Juaneng tsaka si Nanay Elisa. Nasa ospital din ata Ate Elisa, hindi pa nalabas eh. Oo nga po. So sama po natin sa prayer. Si Ate Esther Bautista, asawa po siya ni Nanay Elong. At tuhod po. Nagsasakit na naman. Opo, Nanay. Sama natin sa prayer. Yan. Tapos si Dang po, no, hindi na makakapasok. Ilang araw na po siyang hindi nakakapasok. Yung kanyang balakang ay sumasakit. Kanina po, nag-undergo na siya ng physio. So, sama niyo po sa prayers. So, dudulog po tayo sa Panginoon at sama-sama po tayong manalangin. Tayo po manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyo sa gabing ito. Kagalakan, Panginoon, na patuloy kaming makapag-aral at patuloy din po kaming makapagbahaginan. Lord, thank you sa mga kapatid ko na nakasama ko po ngayong gabi. Bagamat hindi kami ganun karami sa bilang, alam po namin, Panginoon, na ang iyong patuloy na pagsama at pakikinig ay ipinagkaloob mo sa amin. Ganun din po sa mga kapatid namin na maaaring because of technical difficulties ay hindi namin nakasama. Samahan mo po, Panginoon, ang kanilang mga pamumuhay. Tinataas po namin sa iyo ang aming mga pangangailangan, ang mga kapatid namin na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, yung mga nasa karamdaman, si Nanay Juaneng Purificación, ko po ay nakakaalam ng lahat, Panginoon, saan man ang kanyang mga kalagayan ngayon at ano man ang kanyang pinagdadaanan, tinataas po namin siya sa iyo. Si Nanay Elisa, Panginoon, ko rin po ang siyang pumatnubay sa kanya. Ganon din po yung mga prayer request ng bawat isa na aking mga kapatid, si Gab,
para po sa kanyang midterm exam. Si Ate Ruby para sa kanyang insomnia. Ganon din po, Panginoon, yung nalalapit na parental sponsorship na kanila pong ipinapanalangin na kung kalooban mo, Panginoon, ay mabunot nawa sila para maisimula na po ang proseso ng kanilang pag-a-apply para sa permanent residency. Itinataas po namin sa iyo ang mga kapatid namin na nakasama namin ngayon, Panginoon, ang sambahayan po ni Dondon at ni Agnes, ang pamilya po ni Kuya Louie at ni Ate Heidi, ang sambahayan po ni kapatid na Glenn at ni Ate Ibet, si Nanay Elong, yung kanyang tuhod, Panginoon, na ngayon din ay nagsasakit. Patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo. Ganon din po ang pamilya ni Ate Ruby at ni Kuya Danny, ang kanilang mga anak at ang kanilang mga apo. Si Ate Nelia, Panginoon, salamat po sa kanyang patuloy na pag-ibig sa iyong iglesia at ang patuloy na pagtitiwala niya sa iyo. Alam ko po, Panginoon, na yung mga bagay na inagaw ng kaaway sa kanya ay papalitan mo ng higit na mabuti, Panginoon, at umaasa po ako na ang kalooban mo ang aaliw at ang iyong espiritu ang siyang gagabay sa kanya sa panahon na ito, Panginoon. Ingatan mo siya sa kanyang kalusugan at parating mo po siyang pagkalooban ng kaaliwan mula sa iyong mga anak at sa kanyang mga kaibigan. Pagpalain mo po ang kapatid kong ito, Panginoon, at sa lahat ng sandali ay maranasan niya ang pag-ibig mo. Dalangin din namin, Panginoon, si Dang, ang iba pang may mga karamdaman, kilala mo naman sila, sa ipong mga kamay namin sila tinatagubilin, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Amen and amen. So, ganun din pala si Tess at saka si Jane. Wala rin kasi silang camera. So, yun, sana si Jane at si Tess ay samahan din ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, mga kapatid. Thank you for joining. Bye-bye. Bye. Bye sa inyo. Good night Bye. po. Good night. God bless.